O ni KJ. Nakita niyo na 'tong news na 'to? Ito, update sa Iran war just hit a new level, no? Ako nakikita ko dito, oil, no? Oil, baka mag-skyrocket, ha? Kasi dito ko mapapansin yun, no? Yung they are now striking the oil infrastructure in Iran, no? This is essentially a direct hit on China now. Oil is about to skyrocket. Pero naniniwala ako dyan, war, eh, di ba? So kahit na hindi nila tinamaan yun, pero lilipad pa rin ang oil. Lalo na ngayon, no? So tinarget na ng, I think, US, no? And Israel. So ako, parang sa akin, yung ibig sabihin nito, nung binabasa ko to kanina, no? Ito lang yan. Bago ang lahat, syempre, gusto ko pakita ko ito. So ito, bumili tayo ng Bitcoin. So, buying tayo, tapos bukas, check ko kung makakapabili ako. At meron pa naman akong meron pa naman akong pondo. So far, nakikita ko dito, good support itong area na to, 6,900, 6,700. And still, our resistance is 70,500. Okay? So, wala pa tayong nakikita dito ngayon, no? Pinaka resistance ko is 74. And doon sa Telegram natin, pinaliwanag ko na kung saan ako bibili ng mas malaki. Sa ngayon kasi pare-pareha lang tayo. No, talaga totally hindi umaabot sa fee. No? Yung pagbili natin, nag lang yun. Pag pesos ha. So wala, barya-barya lang yan. So hinihintay natin yan bumaba. No? Pagdating dito, magkano na ba? Pagdating dito, magkano ba? Pagdating dito. Pagka gusto niyo malaman yun, pasok lang kayo sa Telegram natin. PM niyo lang ako. May mga galing na dito sa YT, no? Na pumasok na. Kaya sunod na lang kayo mga kapatid. And balik tayo dito. Okay. So dito sa post na to. Para sa akin, no, itong nangyayari ngayon, nakapaliwanag dito, at ito yung nangyayari ngayon. Diba? Tinamaan ng US at Israel ang oil facility ng Iran. Yun yung nakita natin dito. Ayan, okay, Victor Over. Okay? Oil facility. Ito naman yung tinarget ng US and Israel. Okay? Ngayon, nasira yung oil depot nila, no, sa Tera. Nagkaroon ng malaking apoy sa kalsada dahil pumasok yung mga dangis doon sa sewer at sumabog. Sabihin dito, may mga attack na rin sa ibang bansa, no? May local sa US Embassy at Norway. May Iran missile na rin na tumama doon sa Elephant US Embassy doon sa Bag, Bag, Baghdad ba yung sabi dito? Ito, Baghdad Stream, no? Sa Dubai, may taong namatay na din dahil sa debris ng mga dahil, no? So, malaki ang damage na military. So, 3,000 na yung target. 3,000 plus targets na sa Iran ang tinamaan. Baga, 3,000 mahigit na. Diba? 43 Iranian warship na ang nawasak. May aircraft na ang Iran na nasira sa airport ng Tehran. So, ayan, nakikita nyo dito, di ba? So, tinatagalog lang namin yan. May mga drone at missile attack sa ibang bansa. Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, sa mga neighbor, no? Lahat na damay. Internet blackout na sa Iran. 1 week lang walang internet sa buong bansa, no, ng Iran. Possible change ng leader na ng Iran, no? Sinasabi na baka pumili ng bagong supreme leader sa loob ng 24 hours. No? So, malaking epekto sa tao, 330,000 na yung lumiligas, no, sa Iran. Malaki ang bagsak ng global market, halos nasa natin dito, hindi sinabi niya trillion, trillion USD na ang nabubura sa world market mula na nagsimula ang gera. So, para ba sa akin, bad news ba to? Ng nangyayari ngayon? No? Oo, kadalasan talaga bad news to pag financial market ang pinag-usapan na kapatid. Ano ba yung mga effects nito, mga epekto nito, di ba? Mataas ang presyo ng oil. Naku, po, no? Lalo na dito sa Pilipinas. Nakita ko parang sa Olongapo po may 70, ay hindi dito sa Zambales may nakita ako ng 75 na 60 doon sa Uno na yun Uno, mura-mura yun pero 60 na sila, di ba? Hirap niyan. So para sa ating mga big earner lang, tapos yung malalayo yung bahay natin na may motor tayo, tapos ito may mga sasakyan. Nako, minsan
talagang mas maganda na lang mag-commute. Okay? Ngayon, dahil target ang oil infrastructure, no? Kapag mahal ang oil, siyempre tumataas ang yun, diba? Yung nagiging takot ang mga investor. Kapag may war, maraming investor ang nagbebenta ng assets. So, babagsak kaya si BBB. So, tingnan natin, no? Stock, babagsak ba kaya? So, kapag may war, marami talaga, no? Nagbebenta ng asset. Sa crypto stocks naman, nagiging volatile, no? Tingnan natin to bukas kung ano mangyayari sa BTC naman. So, sa ngayon, hindi siya ganun kagalaw, no? Kasi, it's not standing yung sa ano, konti lang, kung gagalaw man ito, okay. Kaya, ha? Safe asset ang hinahanap ng karaniwan, pumupunta saan? Karaniwan talaga sa gold. Oil. Di ba USD nga, 59 ulit, di ba? Di ba? Ang gold, eto, nasa 5,174. Di ba? Tapos sa oil, medyo man tumaas na rin. Di ba? Para sa crypto, sa Bitcoin, may dalawang possible na scenario. No? Short term, pwede mag-dump dahil sa panic. Di ba? Mid to long term forming, pwede mag-pump kapag nag-print na ng mas maraming pera para suportahan ng ito. No? Pero, kilala niyo ang BBB, no? Kapag nagkaroon lang ng konting ceasefire yan, anong bigla ng ceasefire, biglang papanig yan. Di ba? Tapos biglang pag natuloy kayo na, biglang mas malapit. Kaya, ingat, no? Ingat, lalo-lalo na dun sa mga, yung mga, ang asset mo, ay, yan, mahirap yan. Okay? Ang opinion ko naman sa market, ito bibili ako yan. Siyempre, oil up, gold up, crypto, volatile yan. Stock down short term yan. No? Mga stocks, down ng short term yan. Pero kung magkakaroon, yun yan, sabi ko, kung magkakaroon ng ceasefire, madalas biglang rally ang man. So, check nyo lang ha, check nyo lang. Check nyo lang yan maigi. For me ha, yun ang possible na pwede. Pero again, sa nangyari to, ano na to, Iran war explodes na to para sa hindi na nangyari mga kapatid. Kaya ingat lang ha. So tayo, hindi ako ginagawa ko lang talaga nag-spot, no? So siyempre dito tayo, ginagawa natin dyan, nag-spot lang. Okay? Mga gusto pumasok sa PTM at may sa akin, hindi din naman punta na ako dito, no? At